Paano kung akala mo naka-move on ka na sa isang tao pero nang makita mo nga siya, ay na-realize mong kahit kailan hindi ka pa pala nakaka-move on. Nandito pa rin pala ang pagmamahal mo para sa kanya at ang sakit na nararamdaman mo nang magkahiwalay kayong dalawa. Kat? Biglang natigilan nga si Kat nang marinig nga ang boses ni Daniel. Biglang natigilan nga si Daniel nang magsalita ang kambal na kasama ng babae. "Who is he, Mom?" Tanong nga nito. Napatingin si Daniel sa kambal na ngayon ay mahigpit na hawak nga ni Kat sa mga kamay. "Kat," bulalas nga ni Daniel at napatingin nga kay Kat. "Who are they?" Natawa nga si Daniel. "Anak ko ba sila, Kat?" "It's been 6 years. Halos biglang mag-flashback. Sa isipan nga ni Catherine ang nakaraan 6 na taon na nga pala, simula nung mahuli nga niya ang lalaking to. 6 na taon na simula nang sinubukan niyang mag-move on, hanggang sa nakakilala nga si Kat ng isang lalaking nagligtas sa kanya at naging ka-close nga niya, pero sa muli, kaya nilang pagkikita ay muli na naman kayang maguluhan ang puso ni Kat. Alamin natin sa kwento ng buhay nila Kat at Daniel. Dahil sa naboard niya si Kat sa hotel, ay napagdesisyonan nga niyang mamasyal sa mall. Gusto niya rin kasi na mamili ng pasalubong para kay Sofia at sa pamilya niya pagbalik nga niya sa Maynila. Habang naglalakad ay hindi inaasahan ni Kat na makikita nga niya si Daniel sa mall at kasama nga si Andrea. Agad na kinuha nga ni Kat ang cellphone at tinawagan si Daniel. Nakita niyang kinuha nga ng lalaki ang cellphone at sinagot din. "Hey babe, napatawag ka?" Tanong nga ni Daniel sa kabilang linya. Hindi kaagad nakasagot si Kat dahil nanginginig na siya sa kaba. Hindi niya alam kung anong gagawin kapag nagsinungaling nga sa kanya ang lalaki. "Namiss lang kita. Mabuti na lang at hindi na utal si Kat. Nasaan ka pala ngayon?" Nakita niyang tumingin sa Daniel kay Andrea na parang tinitignan nang nagtatanong ang babae. Umiling naman si Andrea. Hindi alam ni Kat kung anong pinag-uusapan ng mga mata ng dalawa, pero kinakabahan siya. Mukhang hindi nga niya magugustuhan ang susunod na isasagot ng lalaki sa kanya. "Nasa site ako ngayon, bakit?" Ngumiti nga si Andrea dahil sa sinagot ng lalaki. Napakuyom naman ang kamuo si Kat. He was lying. Wala naman. Napapikit na nga lamang ng mata si Kat dahil gusto na nga niyang maiyak. "Sige na. Baka maistorbo pa kita. Baka maistorbo kita sa trabaho mo. I love you." Kahit hindi alam ni Kat kung totoo ba ang sasabihin ng lalaki, ay gusto niya pa ring marinig. "I love you too, babe." Napatakip na nga lamang si Kat sa bibig para hindi marinig ng lalaki ang paghikbi. Hindi na nga niya kasi napigilan ng mapaiyak. Agad na nga niyang pinatay ang tawag. Hindi na muna umalis si Kat at napagdesisyon na nga lamang na sundan ng dalawa. Kahit na alam niyang masakit na makitang magkasamang dalawa, ay titiisin niya. Gusto niya lang makasiguro kung talagang niloloko siya ng nobyo niya. Kumain ng dalawa sa isang restaurant. Nagkukwentuhan habang nagtatawanan. Nasasaktan si Kat habang nakatingin nga sa dalawa. Hindi niya akalain na tatawa ang lalaki kasama ang ibang babae. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay naglakad-lakad pa nga ang dalawa. Biglang nabangga ng isang babae si Kat at agad naman na humingi ng sorry ang babae. Ngumiti lang naman si Kat sa babae at sinabing ayos lang. Mabilis nga na tumingin sa kinaroroonan ni na Daniel at Andrea si Kat dahil baka mawala ang dalawa sa paningin niya. Pero laking gulat nga niya nang makitang magkadikit na ang labi ng dalawa. Hindi alam ni Kat kung anong ekspresyon ng mukha ni Daniel dahil nakatalikod ang lalaki sa kanya, habang kitang-kita naman niya ang ekspresyon sa mukha ni Andrea na nakapikit pa ang dalawang mga mata. Nasa likod din ng babae ang kamay ng lalaki. Tuluyan nang naiyak si Kat at tumalikod. Hindi na nga niya kaya ang sakit. Hindi naman siya manhid para hindi masaktan. Biglang napaisip nga si Kat na baka totoo talaga ang mga naririnig niya noon na may iba ang lalaki. Hindi niya lang nahuhuli pero ngayon ay nakita na nga ng mismong mga mata niya. Natawa na nga lamang ng mapakla si Kat.
Ito ba ang pinagkakabisihan ni Daniel? Kaya ba wala na itong oras sa kanya? Kahit tang tumawag man lang ay hindi magawa ng lalaki. That cheater and playboy. Sa isip-isip nga niya. Sobrang galit nga si Kat na bumalik sa hotel room ni Daniel at nag-impake. Ayaw na nga niyang hintayin pang lalaki at marinig niya ang mga kasinungalingan na sasabihin ng lalaki. Ayaw na nga niyang maging manhead at magpakatanga pa. Nang makabalik na nga sa Maynila si Kat, ay ilang beses nga siyang nakatanggap ng tawag mula kay Daniel. Pero hindi niya sinagot kahit isa sa tawag o text ng lalaki. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong nga ng mommy ni Kat. Opo ma'am. Napabuntong hininga ang mommy ni Kat. Nag-aalala lang ako sa iyo anak. Lalo na't mag-isa ka lang naaalis. Ngumiti naman si Kat at hinawakan nga ang kamay ng ina. Dadalaw ka naman doon ma'am. Hihintayin ko ang pagdalaw niya ni dad. Nakatingin ang mommy niya sa kanya. Paano kung magtanong si Daniel tungkol sa'yo? Bigla siyang natigilan at kalaunan ay ngumiti. Kahit na anong mangyari ma'am, ay wag na wag niyong sasabihin kung nasaan ako. I just want some peace. At hindi ko mahahanap yun kapag nagkita ulit kami. Pinisil nga ng mommy niya ang kamay niya. Wala ka bang balak na kausapin siya bago ka umalis? Umiling si Kat. Not yet ma'am, but maybe soon, when my heart is fully healed. Napatitig nga sa kanya ang mommy niya, dahilan parang umiti siya. Don't worry ma'am, I am a strong woman. Hindi ako magpapatalo sa sakit ang nararamdaman ko ngayon. I will find some peace, love myself and I will heal my broken heart. Sinabi rin kasi ni Kat, sa mga magulang niya ang kanyang nakita at nalaman. Napagdesisyonan nga niya na pumunta na nga muna ng Canada para doon na nga pahilumin ang sugatan niyang puso. Ayaw na muna ni Kat na makausap si Daniel. Dahil baka kapag nagkausap nga sila, ay baka bumigay nga siya at palampasin na nga lamang niya ang ginawa ng lalaki. Pero sinabi naman niyang huwag nang magalit sa lalaki. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan ng mga magulang nila ni Daniel dahil lang sa nangyari sa kanila. Isa pa hindi naman nagsisisi si Kat na naging boyfriend nga niya si Daniel sa loob ng 11 years. Wala siyang pagsisisi dahil sa loob ng 11 years na yun ay naging masaya nga siya kasama ng anak. Nang makarating nga si Kat sa Canada, ay agad siyang dumiretso sa kondo na binili niya. Malaki ang space at maaliwalas pa. Pumunta nga si Kat sa veranda at napahawak nga sa railings. Napatingin nga siya sa magandang city ng Canada. Napasinghap siya at napangiti. This is your new start, Kat. New start na wala si Daniel. Biglang nakaramdam ng lungkot si Kat nang maalala nga niyang lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Kaya mo yan, Kat. Malakas ka. Sabi nga niya sa sarili at napangiti. Nang makaramdam nga siya ng gutom, ay napagdesisyonan nga niyang kumain sa malapit na restaurant. Umorder nga siya ng pagkain na sa tingin niya ay masarap pero nang dumating nga ang pagkain ay naamoy na nga ni Kat ang pagkain. Biglang parang bumaliktad nga ang sikmura niya at napahawak siya sa bibig. Muntik nang masuka si Kat dahilan para pagtinginan siya ng mga tao. Are you okay, miss? Tanong nga ng isang lalaki na lumapit kay Kat. Hindi makita ni Kat ang mukha ng lalaki dahil nakayuko siya habang nakahawak pa rin ang kamay sa bibig. Tumango naman si Kat habang nakahawak pa rin sa bibig ang isa niyang kamay. Bigla siyang napahawak sa ulo nang makaramdam nga siya ng pagkahilo at hindi na alam ni Kat kung ano ang sumunod na nangyari. Muntik na ngang bumagsak si Kat sa malamig na sahig. Mabuti na lang ay agad siyang nasalo ng lalaki na lumapit nga sa kanya. Oh my gosh, what happened to her? Bulong nga ng mga tao sa restaurant. Call an ambulance please. Sabi nga ng lalaki na sumalo kay Kat sa isang waiter. Agad na tumawag nga ng ambulansya. Ang waiter, Miss. Mahinang tinapik nga ng lalaki ang mukha ni Kat. Pero hindi talaga nagigising ang babae. Nagising si Kat na isang puting kisame ang bumungad sa kanya. What happened? Wala sa sariling tanong nga nito. You're awake now. Napatingin nga si Kat sa lalaking nagmamay-ari ng boses. Bumangon naman si Kat at naupo. Napatitig siya sa gwapo at mistisong lalaki habang may kunot ang noo.
Who are you? Lumapit ngang lalaki kay Kat. You are a Filipino, right? Wala sa sariling tumango si Kat. Kababayan, mas lalong napakunot nga ng noo si Kat. The way kasi na sinabi ng lalaki ang salitang kababayan ay may pagkaslang. Hindi rin mukhang Filipino ang lalaki dahil maputi ito at mukhang may lahing dayuhan. I'm Austin. I'm the one who brought you here when you suddenly collapsed at the restaurant. Hindi naman nakasagot kaagad si Kat at inisip kung ano ang nangyari sa kanya kanina. Muli siyang napatingin sa lalaking nagngangalang Austin at ngumiti. Thank you for saving me, Austin. Ngumiti naman ang lalaki, dahilan para lumabas ang malalim nitong dimple. No problem. It's a pleasure to help my co-Filipino. Napatingin silang dalawa sa may pinto ng may isang doktor na pumasok. Hello, ma'am. I am Dr. Smith. Ngumiti naman si Kat. Hello, Doc. I am Kat. May I know what happened to me? I just felt anxious lately and dizzy. Ngumiti naman ang doktor kay Kat. You don't have to worry about your health, Miss Kat. That was just normal. Napakunot noo tuloy si Kat. Normal lang ba ang pagkahilo at the same time ay biglang pagkabaliktad ng sikmura niya? Because you are 2 months pregnant. Dugtong na nga ng doktor. Halos malaglag nga ang panga ni Kat sa sobrang gulat. Napatingin din sa kanya si Austin. What did you just say, Doc? Ngumiti naman ang doktor. I just said that you are 2 months pregnant now, Miss Kat. Parang hindi na narinig pa ni Kat ang ilang mga sinabi ng doktor. Hindi pa rin nagsisink in sa isip niya ang mga nangyari hanggang sa makaalis na nga ang doktor. Napatakip na nga lamang siya ng bibig at napaiyak. Hey, are you okay? Bigla namang nagalala si Austin dahil sa biglaang pag-iyak ni Kat. Why are you crying? Aren't you happy? Tumingin nga si Kat sa lalaki habang umiiyak pa nga rin. Oh, it was tears of joy. Tumango si Kat bilang sagot. Ngumiti naman si Austin sa kanya. Congratulations then, you're gonna be a mom. Napalabi naman si Kat. Kahit napatuloy pa rin na tumutulo ang mga luha niya, ay nakangiti naman siya dahil sa sobrang saya niya. 6 years later. Really, Mom? We are gonna visit Grandma and Grandpa at the Philippines? Masayang tanong nga ng anak ni Kat na si Kobe. Ngumiti at tumango naman si Kat. Yes, baby. Nagkatinginan sina Kobe at Kyle at nagtatalon nga sa tuwa. Yay! We're gonna see Grandma! We're gonna see Grandpa! Pakanta pa nga na sa adang dalawa habang nagtatatalon nga at magkahawak ang kamay. Napangiti na nga lamang si Kat habang nakatingin nga sa kanyang kambal na anak. Hindi inaasahan ni Kat na magiging kambal nga ang anak nila ni Daniel. Nagkahiwalay man sila ni Daniel at hindi nagkatuluyan ay masaya naman si Kat dahil may Kobe at Kyle nga siya na nagpapasaya sa buhay niya. Are you all ready? Tanong nga ni Austin. Nakapapasok nga lang sa apartment ng tatlo. Daddy Austin! Mabilis nga na lumapit ang kambal kay Austin at nagpakarga. Napailing na nga lamang si Kat sa kanyang mga anak. Simula nang magkakilala sila, Kat at Austin, naging malapit na nga na magkaibigan sila. Dahil sa magaanong pakiramdam niya sa lalaki, sinabi niya ang nangyari sa buhay niya. Si Austin din ang tumulong sa kanya sa pagpapalaki sa mga bata, kaya tinawag ng mga bata na Daddy Austin ng lalaki. Malaki ang pasasalamat niya sa lalaki dahil naging matalik niya itong kaibigan. Are you ready, darling? Tanong nga ni Austin kay Kat na siyang nakapagpabalik nga sa kanya sa ulirat. Darling minsan ang tawag ni Austin kay Kat o kahit na anong endearment. Nasanay na nga rin naman siya, lalo na't uso nga sa Canada ang mga endearment na ganun na magkakaibigan. Wala namang mali siya sa kanila yon dahil alam nila sa isa't isa na magkaibigan sila. Huminga ng malalim si Kat at ngumiti sa lalaki. I am ready. Inilahad na nga ni Austin ang kamay sa kanya na may ngiti naman na tinanggap ni Kat. Hindi alam ni Kat pero kinakabahan siya na ngayon ay uuwi nga siya ng Pilipinas. Golden wedding anniversary kasi ng mga magulang ni Kat at gusto ng mga magulang niya na makapunta nga siya at ang mga anak niya. Mabuti naman at pinagbigyan mo ko anak. Niyakap nga ni Katlea.
ang anak na si Kat, nang makarating nga sila sa bahay ng magulang niya. Hindi ko kayo maintindihan, Mom and Dad. Golden anniversary niyo eh. Kumalas silang dalawa at napatitig si Kat sa ina. Napangiti siya. Masaya ako dahil umabot kayo sa nang ganito katagal ni Daddy. Dahil sa inyo, ay hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na may forever kahit pa hindi ko naranasan. Hinaplos ng ina niya ang pisngi niya. Pasasaan pa at mahahanap mo rin ang lalaking para sa'yo. Malay mo, nasa tabi mo lang pala, sabi nga ng mom ni Kat. Habang nasa kay Austin ang tingin na nakikipag-usap sa daddy niya. Napailing naman si Kat. Magkaibigan lang kami ni Austin, Mom. Saad nga nito. Napangiwi nga ang mommy niya. But friends can turn into lovers, dear. Diyan naman, nagsisimula ang lahat, diba? Muling napailing si Kat at natawa. Mom, magkaibigan lang talaga kami ni Austin. At isa pa, mas nakafocus ako sa mga anak ko. Mas sila ang priority ko kaysa sa love na yan. Ngumiti siya sa ina. Kontento na ako sa mga anak ko. At dahil sa kanila ay masasabi kong masaya na ako kahit wala akong kasamang partner. Napatitig naman ang mami niya. Wala ka bang balak na sabihin kay Daniel ang tungkol sa mga anak niyo? Ngumiti si Kat. Ayoko na pong gulhin ang buhay niya, Mom. And besides, it's been 6 years. Sigurado akong nakamove on na siya. Magsasalita pa nga sana ang mommy niya nang unahan nga niya ang ina. Let's not talk about him anymore, Mom. Pag-usapan natin ang gown na susuotin mo sa kasal niyo ni Dad. Pag-iiba nga ni Kat sa usapan. Ayaw na nga rin niya kasing pag-usapan nila ang tungkol kay Daniel. Naglalakad nga si Kat kasama ang kambal sa mall dahil plano nga nilang bumili ng regalo para sa darating na wedding anniversary ng mga magulang ni Kat. Mom, can I choose my own gift for Grandma and Grandpa? Tanong nga ni Kyle kay Kat habang naglalakad nga sila. I'll pay for it. Don't worry. Nagtaka naman si Kat. At the same time ay natawa. How will you pay for it? Saad pa nga nito. Ngumiti si Kyle. When I grow up and when I have a job. Saad nga ni Kyle. Natawa naman tuloy si Kat sa sinabi ng anak. Ang tagal pa nun eh. Napanguso naman si Kyle. But I want to buy a gift for Grandma and Grandpa. Tumigil sila sa paglalakad at pumantay na nga siya sa anak. Bahagya nga niyang ginulo ang buhok nito. It's okay, baby. We can buy your own gift. At kahit hindi mo na ako bayaran, okay lang. Umiling-iling naman si Kyle. No, Mom. I'll pay for it soon. Alam ko naman po na pinaghirapan niyo ang pera na yun para sa amin eh. Napatitig nga si Kat sa anak at napangiti. Talagang napaka-mature ng anak niya kung mag-isip at magsalita. Dahil sa ugali niya ni Kyle, nakikita nga ni Kat si Daniel sa anak. Kagaya rin kasi ng anak niya, ang ama ng bata na talagang babayaran kapag may hiniram. Kahit noon na may relasyon pa nga sila, sa tuwing may binibigay nga si Kat kay Daniel ay may binabalik din sa kanyang lalaki. Ayaw ng lalaki na magkaroon ng utang na loob hanggat maaari. Okay, when you grow up you'll pay, okay? Napangiti naman ng malaki si Kyle at niyakap nga si Kat. Thank you, Mom. You're the best. Niyakap nga rin ni Kat pabalik ang anak. You're welcome, sweetie. Napahiwalay nga si Kat mula sa pagkakayakap kay Kyle nang hilain nga ni Kobe ang kanyang damit. Napatingin siya kay Kobe. Bakit, sweetie? Napahawak nga sa labi si Kobe at napanguso. Can I also buy my own gift, Mom? Napangiti na nga lamang si Kat. Ang cute talaga ng mga anak niya. Oo naman, baby. Bahagya nga niyang ginulo ang mga buhok ng mga bata. Okay, let's go. Tumayo na nga si Kat at tinawakan nga sa mga kamay ang anak. Nasa na kaya yung Daddy Austin niyo? Baka nawala na yun. Nauna kasi silang pumasok sa mall habang naghahanap nga si Austin ng mapaparkingan ng sasakyan. Sinabi naman ni Kat sa lalaki na hihintayin nila ang lalaki sa entrance ng mall. Ilang minuto na nga ang nakalipas, pero hindi pa rin nakasunod sa kanilang lalaki. Sandali lang, tatawagan ko muna ang Daddy Austin niyo. Huwag kayong malikot. Paalala nga ni Kat sa mga anak na tumango naman. Tinawagan nga ni Kat si Austin habang napapatingin nga sa paligid. Baka kasi makita din niya
Pero hindi niya inaasahan na ibang tao ang makikita niya. Biglang natigilan nga si Kat habang sobrang pagkabog nga ng puso niya nang nasa harapan na nga niyang lalaking 6 na taon nga niyang pilit kinalimutan. Kat, bulalas nga ni Daniel sa pangalan ni Kat, na kagaya niya ay gulat na gulat nga rin na nakatingin sa kanya. Bahagyang napatras si Kat at inalis na nga ang cellphone na nasa tenga. Nasagot na nga ni Austin ang tawag ni Kat, pero hindi siya makapagsalita dahil sa kaharap niya si Daniel. Kat, lumapit nga si Daniel kay Kat, pero umatras nga siya dahilan para matigilan ang lalaki. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Alam mo bang hinahanap kita? Kahit ang mga magulang mo ay ayaw sabihin sa akin kung nasan ka. Nalilito ako dahil ang sabi nila sa akin ay nakipaghiwalay ka na. Tell me, where have you been all these years? Ang dami kong tanong simula nang mawala ka, na parang bula. Bakit ka ba umalis nang hindi man lang ako kinakausap? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Daniel kay Kat. Hindi inaasahan nga ni Kat na kaagad nga silang magkikita ng lalaki. Inihanda naman ni Kat ang sarili para sa muling pagkikita nila ni Daniel, pero hindi niya inaasahan na mapapaaga nga ang muli nilang pagkikita. Pero kahit ano pa lang na paghahanda ang gawin, ni Kat ay kakabahan pa nga rin siya. Bakit mo ba ako hinahanap? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ba sinabi na sa'yo ni Mami na nakipaghiwalay na ako sa'yo? Kahit na nanginginig nga, ay pinalakas nga ni Kat ang loob niya. But why? Natawa ng mapakala at sarcastic si Daniel. Hindi ko maintindihan kung bakit. Maayos naman tayo, diba? Kaya bakit bigla ka nalang nakikipaghiwalay? Biglang natigilan nga si Daniel nang magsalita nga ang kambal. Mom? Who is he? Napatingin nga si Daniel sa kambal na ngayon ay mahigpit na nahawak nga ni Kat sa mga kamay. Kat, bulalas nga ni Daniel at napatingin nga kay Kat. Who are they? Natawa nga si Daniel. Anak ko ba sila? Diretsahan na nga niyang tugon. Mas lalong humigpit ang hawak ni Kat sa mga anak at agad nga na itinago sa likod niya. Namana ng mga anak nila ang mga mata at labi ni Kat. But all the rest ay kay Daniel na. Mukhang wala nang takas si Kat at mukhang wala na nga siyang choice kung di sabihin kay Daniel ang tungkol sa mga anak nila. Ang totoo niyan. Hindi na nga natuloy nga ni Kat ang sasabihin ng marinig nga niyang boses ni Andrea na papalapit sa kanila. Dan, where have you been? Bigla ka nalang umalis sa restaurant. Saad nga ni Andrea na agad hinawakan si Daniel sa braso. Nang mapatingin nga ang babae kay Kat, nagulat din ang babae. Napatiimbaga nga si Kat at pinipigilan nga ang sarili. Hanggang ngayon pala ay may relasyon pa rin ang dalawa. Natawa na nga lamang si Kat nang mapakla sa isipan. 6 years na patango-tango nga si Kat. 5 years to go at malalampasan na nga ni Andrea ang naging relasyon nila ni Daniel noon. Good for her, sabi nga ni Kat sa kanyang isip. Ngumiti nga si Kat kay Daniel. No, they are not, Daniel. Taas noo nga niyang sagot sa lalaki, ibig sabihin, sinasabi nga nito na hindi nga niya anak ang kambal. Pero hindi na nga natuloy pa ni Daniel ang sasabihin nang biglang sumulpot mula sa likuran si Austin. Hey darling, sorry for being late. There are too many cars in the parking lot. Nagtaka nga si Austin nang hindi magsalita si Kat. Napatingin na nga lamang ang lalaki sa dalawang tao na kausap nga ni Kat. Hindi man sabihin ni Kat ay nakikilala niya ang dalawa dahil minsan na nga rin nakita ni Austin ang pagtingin ni Kat sa social media ng dalawa. Minsan ay magkasama ang dalawa sa mga posts. Sweetheart, hinawakan nga ni Austin sa bewang si Kat dahilan para mabalik nga sa ulirat ang babae at mapatingin nga kay Austin. Ngumiti si Austin kay Kat. Let's go, mamimili pa tayo ng mga regalo. Napakurap-kurap naman si Kat at tumango. Tinignan nga ni Austin ang kambal na nakatitig kay Daniel. Mukhang napansin na nga rin ng kambal kung sino ang lalaking kaharap ng dalawa. Matatalino ang kambal kaya alam ni Austin na napansin na kaagad ng dalawa ang pagkakamukha nga nila ng lalaki. Boys? Tawag nga ni Austin sa kambal. Do you know them, Daddy? Tanong nga ni Kyle dahilan para mapatingin nga kay Austin si Daniel na may kunot nga ng noo. Ngumiti na nga lamang si Austin kay Kyle.
No, baby. Anyway, let's go. We still have a dinner later with your grandma and grandpa. Hinawakan naman ni Kobe ang kamay ni Austin. Let's go, Dad. Humawak naman si Kyle kay Kat at nagsimula na nga silang maglakad. Hindi naman nakagalaw si Daniel sa sobrang gulat habang nakatingin nga sa apat. Mukhang nag-asawa na si Kat at nagkaroon na nga ng sariling pamilya. Sabi nga ni Andrea, nang mawala na nga sa paningin nila sina Kat. Napakuyom naman ang kamao si Daniel. No, Kat is only mine. Tumalim nga ang mga mata ni Daniel. Naanimoy kaharap pa rin niya ang lalaking kasama nga ni Kat kanina. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na kumuha kay Kat. She's only mine. Diing sabi nga ni Daniel. Pero hindi mo ba nakita? May mga anak na sila. Saad naman ni Andrea. Tumingin nga si Daniel kay Andrea. Hindi mo ba napansin, Andrea? Sa laki ng mga bata ay sa tingin ko ay nasa 5 taong gulang pa lang sila. Posibleng ako ang ama ng mga bata. Isa pa, hindi mahilig sa mestizo si Kat. Napakunot noon naman si Andrea. Papaano mo naman nasabi yun? Tumitig na si Daniel sa babae. Dahil nararamdaman ko, parang may kakaiba akong naramdaman nang makita ko ang mga bata. And besides, hindi nila kamukha ang tinatawag nilang daddy. More unlike kamukha ko ang kambal. Napatingin nga si Daniel kung saan dumaan nga si Catherine. At yon ang aalamin ko. Ngayon na nakita ko na ulit si Kat, hindi ko nahahayaan pa na mawala siya. Saad nga ni Daniel na pinapangako nga sa sarili. Hindi na nga niya papakawalan pa ang babaeng mahal na mahal niya. Are you okay? Tanong nga ni Austin kay Kat at binigyan nga ng tubig ang babae. Agad na kinuha nga ni Kat ang tubig at naubos kagad ito. Nakauwi na nga sila ng bahay at natutulog na nga ang kambal dahil sa pagod. Mabuti na nga lamang ay hindi na nga nagtanong pa ang mga bata tungkol kay Daniel. Napatakip ng bibig nga si Kat at hindi na nga niya napigilan ang maiyak. Hey, tumabi nga si Austin kay Kat at tinaplos ang likod ng babae. It's okay. It's okay to cry, darling. Kumuha nga ng tissue ang lalaki at binigyan nga si Kat. Pinunasan naman ni Kat ang kanyang pisngi. Akala ko, tuluyan na ako nakamove on sa kanya. Akala ko handa na akong makita siya muli. Akala ko tanggap ko nang may mahal na siyang iba pero hindi pa pala. Muling napaiyak nga si Kat. Andoon pa din palang sakit. Nang makita ko siya kanina, ay parang bumalik ang lahat ng pagmamahal ko para sa kanya. Ang mga masasayang memories na magkasama kami. Pero ang makita ko na kasama niya si Andrea, bumalik din ang sakit ng nakaraan. Tumingin nga si Kat kay Austin. Bakit kaya ganun yun, Austin? Hinaplos nga ng lalaki ang buhok ni Kat. Kasi hindi mo talaga nakalimutan ang nararamdaman mo sa kanya. The truth is, you still love him. Napalabi naman si Kat. Sabay sabing, pero sinaktan niya ako. Ngumiti si Austin habang nakatitig nga sa mga mata ni Kat. But you can't deny the fact that you still love him. That's love, Kat. Even though that person hurt you so bad, the love will never fade so easily. Especially when you both spend 11 years together. Hindi nakaimik si Kat dahil totoo ang sinabi ni Austin. It's been 6 years pero hanggang ngayon mahal pa rin ni Kat ang lalaking sinaktan at niloko lang siya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya gayong sinaktan siya ng lalaki. Siguro ay tamang sinabi ni Austin dahil sa matagal na nga rin silang nagsama at nagmahal. Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagmamahal ulit. Maybe you're right. I still love him. But he doesn't love me anymore. He have someone new. And that is Andrea. Napabuntong hininga si Kat. Siguro ito na ang tamang panahon para tuluyan na ako mag-move on. Tanggapin na may iba na siya. At tanggapin na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Niyakap nga ni Austin si Kat at hinaplos ang likod. You are a strong woman, Kat. I know you will get better. Andito lang ako palagi sa tabi mo. Kami ng mga anak mo at ang pamilya mo. We will always love you no matter what happen. Niyakap nga ni Kat pabalik si Austin at napangiti na nga lamang. Kahit papaano ay gumaan nga ang pakiramdam ni Kat dahil nandyan palagi si Austin sa tabi niya para damayan at pagaanin nga ang loob niya. Habang magkayakap nga sina Austin at Kat, ay hindi alam ng dalawa na nakatingin pala mula sa labas si Daniel. Kitang-kita ng dalawang mata ng lalaki ang dalawa mula sa bintana ng bahay nila Kat.
Napakuyom ng kamao nga si Daniel at huminga ng malalim. You are mine, Kat. Noon at hanggang ngayon, babawiin kita mula sa lalaking yan. Hindi ako papayag na may ibang kumuha sa'yo. Umalis na nga rin si Daniel para mag-isip ng plano kung papaano nga niya mababawi ang babaeng mahal. Pumunta na nga rin sa beach resort sina Kat at ang pamilya niya. Sa beach kasi gaganapin ang golden wedding anniversary ng mga magulang ni Kat. Ang mga bisita naman ay darating isang araw bago nga ang kasal. Are you really sure that you won't come with us? Tanong nga ni Austin. Napangiti na nga lamang si Kat. Oo, Austin. Medyo masakit kasi ang puson ko ngayon hindi ko kayang bumiyahe. Sad nga nito. Kapag wrong timing ba naman kasi ay ngayon pa dinalawan nga si Kat kung kailan pupunta nga sila sa kabilang isla para doon maligo. Pwede naman kaming hindi tumuloy. Mas mabuti pang alagaan na lang namin dito. Umiling nga si Kat. No, Austin, pumunta na kayo. Alam kong excited na excited ng mga bata na pumunta doon sa isla. Besides, kaya ko naman ang sarili ko Dysmenorrhea lang naman to. Hindi ito nakamamatay. Napatitig nga si Austin kay Kat. Nakikita nga ni Kat na nagdadalawang isip pa nga rin ng lalaki na iwan siya. Mami, alagaan ka na lang po namin dito. Sabi nga ni Kyle dahilan para mapatingin nga si Kat sa anak. Oo nga mami, pwede naman tayong pumunta doon kapag maayos ka na. Hinawakan nga ng kambalang magkabilang kamay niya. Napangiti nga si Kat dahil nakikita nga niyang nag-aalala sa kanyang mga anak. Pinisil niya ang kamay ng kambal. Mommy, it's okay, baby, it's okay? Isa pa, gusto kong mag-enjoy kayo doon. Huwag niyo akong isipin, medyo matagal pa kasi mawawala itong sakit ko sa puso kaya baka matagalan tayong pumunta doon. Hinaplos nga ni Kat ang pisngin nila Kobe at Kyle. Just enjoy and have fun with your daddy Austin, okay? Nagkatinginan nga sina Kobe at Kyle sa isa't isa. Katulad nga ni Austin ay nagdalawang isip nga rin ng kambal kung iiwan ba si Kat o hindi. Natawa na nga lamang si Kat. Hay nako, umalis na nga kasi kayong tatlo. Ayos lang ako dito. Hindi nagsalita ang tatlong lalaki pero kalaunan ay napapayag na nga rin ni Kat ang tatlo. Kumakaway na nga siya ngayon mula sa veranda kung saan nakikita nga niya ang kambal at si Austin na nakasakay sa yate na maghahatid nga sa tatlo sa kabilang isla. Kumaway din pabalik kay Kat ang tatlo. Bumalik na nga sa kwarto si Kat nang makita ngang umalis na nga ang yate. Ganito ang nararamdaman ni Kat sa tuwing may dalaw nga siya. Kaya minsan ay nasa kwarto lang talaga siya at natutulog. Uminom na nga rin naman siya ng gamot pero mamaya pa, epekto ito. Ipinikit na nga ni Kat ang mga mata at natulog na nga lang para kahit papaano ay hindi na nga niya maramdaman ang sakit. Nagising nga si Kat dahil narinig nga niya ang ilang beses na pagkatok sa pinto. Napaigik nga si Kat nang maramdaman ang pagsakit ng puso niya. Hanggang ngayon pala ay hindi pa umiepekto ang gamot. Kahit na masakit ang puso ni Kat, ay tumayo nga siya para buksan ang pinto. Ang akala nga ni Kat ay bumalik na nga si Austin dahil nag-aalala nga sa kanyang lalaki pero hindi niya inaasahan ang makikita. Nanlaki ang mga mata ni Kat nang makita nga si Daniel. Daniel? Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nga ni Kat. Paano mo nalaman na nandito ako? Ngumiti si Daniel. Isa ako sa bisita ng mga magulang mo, kaya ako nandito. Magsasalita pa nga sana si Kat nang biglang sumakit nga ang puso niya, dahilan para mapangiwi siya. Hey, are you okay, babe? Sinamaan nga ng tingin ni Kat si Daniel sa tinawag nga ng lalaki sa kanya. Gusto niya sanang pagalitan ng lalaki pero wala nga siyang lakas ng loob dahil mas lalo ngang sumakit ang puso niya. May dalaw ka ba? Napahawak nga si Kat sa puso niya. Oo, kaya umalis ka na. Isasara na nga sana ni Kat ang pinto pero pinigilan nga ni Daniel. Wala nang lakas si Kat dahil sa sakit na nararamdaman niya. No, hindi ako alis, lalo na't may dalaw ka. Nagulat nga si Kat nang bigla na nga lamang siyang pangkuin ng lalaki at ipasok nga sa kwarto. Ibaba mo nga ako, Daniel. Hindi nakinig na ang lalaki. No, kailangan mong magpahinga. Alam kong masakit ang puson mo kapag may dalaw ka. Hindi na nga nagsalita pa si Kat dahil wala na nga siyang lakas para makipag-away pa sa lalaki. Hinayaan na nga lamang ni Kat na ihiga nga siya ni Daniel sa kama at kinumutan. Dito ka lang. Bibili lang ako ng heat pad at chocolate para hindi ka sumakit ang puson mo.
Sabi nga ni Daniel habang hinahaplos ng lalaki ang noo niya. Magpahinga ka na muna. Nanigas nga ang katawan ni Kat nang bigla nga siyang halikan ni Daniel sa noo bago umalis. Pagkatapos nga nun, biglang nanumbalik nga sa alaala ni Kath ang nangyari nung nakaraan. Flashback. Happy 11th anniversary, babe! Sabi nga ni Daniel kay Kat. Hindi makapaniwalang nakatingin nga si Kat sa loob ng kwarto niya na napupuno nga ng mga balloons at mga pictures nila ni Daniel na nakasabit pa sa ceiling ng kwarto niya. May mga lights din sa kwarto niya. Napatakip nga sa bibig si Kat at halos maiyak na nga na nakatingin kay Daniel. Oh, bakit parang maiiyak ka na dyan? Hindi ka ba masaya? Hindi ka agad nakasagot si Kat at tuluyan na ngang naiyak. Lumapit nga si Daniel sa babae at niyakap ito. Babe, hindi ko ginawang surprise ito para lang umiyak ka. Kumalas nga si Daniel kay Kat at pinunasan nga ang pisngi ng babae. Napasinghot-singhot naman si Kat. Akala ko kasi nakalimutan mo na ang anniversary natin eh. Mahina nga niyang hinampas ang balikat ng lalaki. Nakakainis ka. Natawa naman si Daniel. Makakalimutan ko ba naman ang anniversary natin? Ang importanteng araw nating dalawa. Ang araw kung kailan mo ako sinagot. Come on babe, 11 years na rin nating sineselebrate ang anniversary natin. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang anniversary natin. Kung makalimutan ko ang anniversary natin, ay parang kinalimutan na nga rin kita, and that won't never happen. Napasimangot naman si Kat. Akala ko kasi nakalimutan mo na, kasi ni isang text wala akong natanggap mula sa'yo. Noon naman, 12 midnight pa lang nagte-text at tumatawag ka na para lang igarit ako. Tapos kanina wala akong natanggap. Sinubukan din kitang tawagan pero hindi ka naman sumasagot. Napanguso nga si Kat. Alam mo bang hindi ako natulog kagabi para lang hintayin ang tawag mo? Si Daniel naman ay napanguso at niyakap ang babae. I'm sorry babe. Sinadya ko kasi talaga na hindi ka muna i-greet at kausapin para sa surprise ko sa'yo. Kumalas nga si Kat at napatitig sa lalaki. Kasabwat mo ba si Mami? Napangiti naman si Daniel. Kaya naman pala simula kaninang umaga ay inaya siya ng mommy niya na mamasyal kasi nandito pala ang lalaki sa bahay nila at ginagawa ang surprise ng lalaki para sa kanya. Kayong dalawa pinagkakaisahan niyo ako, nakangusang saad nga ni Kat. Hinaplos nga ni Daniel ang mukha ni Kat. Huwag ka nang magtampo sa amin ni tita. Nagpatulong lang naman ako sa kanya. Alam mo naman na mahal kita at kahit ano ay gagawin ko para mapasaya ka babe. Nagkatitigan nga sina Kat at Daniel sa mga mata. I love you babe. I love you so much. Napangiti naman si Kat. Kahit ang tagal na nga nila ni Daniel, kinikilig pa rin siya sa lalaki. Kahit kailan ay hindi nawala ang kilig sa relasyon nila. I love you too so much, babe. Napapikit na nga lamang si Kat nang unti-unting ilapit nga ni Daniel ang mukha sa kanya. Hindi nga nagtagal ay naramdaman na nga niya ang malambot na labi ng nobyo sa labi niya. Nagkangitian nga sila at niyakap ang isa't isa. 11 years na nga sina Daniel at Kat. Hindi man perpekto ang relasyon nila, andoon pa rin ang away at selos pero at the end of the day ay mas pinili nga nilang kausapin ang isa't isa at ayusin ang relasyon nila. May pagkaselosa si Kat, dahilan para awayin nga niya si Daniel. Masyado ba namang gwapo ang lalaki at lapitin nga ng mga babae kaya hindi niya maiwasan na magselos. Marami ding naririnig nga si Kat na mga babaeng nalilink sa kanya. Pero ni isa sa mga yon ay hindi naman napatunayan. At alam niyang mahal na mahal nga siya ni Daniel at hindi magagawa ng lalaki na lokohin siya. Dumaan ang lang linggo, pagkatapos ng anniversary nila Kat at Daniel ay hindi na nga masyadong nagkikita ang dalawa. Sa pagkakaalam ni Kat ay busy nga si Daniel sa kumpanya ng lalaki lalo na't may bagong branch ng hotel na pinatayo ang lalaki sa Palawan. Hands-on naman si Daniel sa bagong hotel, kaya naman minsan na nga lamang sila magkita ni Kat dahil palaging nasa Palawan ang lalaki. Naiintindihan naman ni Kat yun at wala naman siyang problema dahil alam nga niyang babawi naman sa kanyang lalaki. Ganun naman palagi eh. Hello babe? Bungad nga ni Kat kay Daniel. Sa kabilang linya nang masagot nga ng lalaki ang tawag niya. Hey babe, I'm sorry.
But can I call you later? Medyo busy pa kasi ako ngayon eh. Sabi nga ni Daniel sa kabilang linya. Hindi na natapos ni Kat ang sasabihin nang may marinig nga siyang boses ng babae sa kabilang linya. Hey Dan, ano pang ginagawa mo dyan? Malilate na tayo sa dinner. Napakunot noo nga si Kat. Babe, who's that? Medyo kinakabahan nga si Kat pero pinapakalma na nga lamang niya ang sarili dahil ayaw na naman niyang magselos sa wala namang kabuluhan. Si Andrea, babe. Napakunot noo nga si Kat. Anong ginagawa niya dyan? Hindi sinagot ni Daniel ang tanong niya, dahilan para kabahan siya. Call you later, babe. I love you. Hindi na nga nakasagot ng I love you si Kat sa lalaki dahil bigla na lamang itong pinatay ang tawag. Hindi makapaniwala nga si Kat na pinatayan nga siya ni Daniel ng tawag. Noon kasi kahit gaano pa kabisi ang lalaki ay hinihintay na nga nito na sumagot siya ng I love you too. Huminga ng malalim si Kat at inilagay nga ang cellphone sa dibdib. Relax, Kat. Walang ginagawang masama si Daniel. Mahal ka niya at hindi ka niya pagpapalit sa iba. Nakipagkita nga si Kat sa kaibigan niyang si Sofia dahil gusto nga ng kaibigan niyang magkita sila at miss na nga rin nila ang isa't isa. Ang cute talaga ng inaanak ko. Sabi nga ni Kat at pinisil pa nga ang matambok na pisngi ng anak ni Sofia. Tumawa na nga lamang ang bata na tila parang natutuwa nga sa kanya. 5 months pa lang ang anak ni Sofia habang 1 taon nang kasalang mag-asawa. Isa si Kat sa saksi ng love story ng kaibigan niyang si Sofia at ang asawa nitong si Charles. Ninang din si Kat ng anak ni Sofia. Kapag nga naririnig ni Kat ang kwento ng kaibigan, kung ano ang buhay nito ay mapapasana all na nga lamang siya na sana ganun din sila ni Daniel kapag kinasal sila. Are you okay, Kat? Napatingin nga si Kat kay Sofia nang nagtataka. Para kasing hindi ka okay eh. Magsasalita na nga sana siya nang muling magsalita si Sofia. Don't lie to me, girl. Best friend mo ako kaya alam ko kung ayos ka o hindi. Umayos nga ng upo si Kat at bahagyang umiti sa kaibigan. Ayos lang ako. Uminom siya ng milk tea. Balita ko ay magkasama sina Daniel at Andrea sa Palawan. Hindi nga umimik si Kat. Hindi ka ba kinakabahan? Inilagay na nga ni Kat sa mesa ang milk tea niya at nakakunot nga ang noo na tumingin sa kaibigan. Bakit naman ako kakabahan? I trust Daniel, Bes. Tumango naman si Sofia. May tiwala ka nga sa kanya pero wala akong tiwala sa babaeng yun. Alam mo naman ang issue sa buhay ng babaeng yun, di ba? Lahat ng naging boyfriend niya ay hindi nagtatagal sa kanya. Para sa kanya parang damit lang ang mga lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Kat. Loyal sa akin si Dan. At alam ko namang hindi niya ako lulukuhin. Napatitig naman si Sofia kay Kat. Hay nako, walang loyal na lalaki kapag napapaligiran ng isang babaeng malandi, Kat. Kung ako sa'yo, huwag kang masyadong kampante at babakuran ko ang boyfriend ko. Ipapakita ko din sa babaeng yun na hindi basta-basta maaagaw ang boyfriend ko. Napalabi si Kat. Hindi naman siguro. Napabuntong hininga Sofia. Alalahanin mo, Kat. 11 years na kayo ni Daniel. Pero hanggang ngayon hindi pa rin lume-level up yung relasyon nyo. Mag-boyfriend-girlfriend pa rin kayo. Ano? Wala bang balak si Daniel na pakasalan ka? Sa tagal na yon? Si Kat naman ay napabuntong hininga. Ayaw naming madaliin ang lahat, okay? Isa pa hindi pa kami handa na magpakasal. Tumitig naman si Sofia kay Kat. Kahit ba minsan ay hindi ka umaasa na one day ay magpo-propose sa'yo si Daniel, hindi nakasagot si Kat. Isa pa handa man kayo o hindi ay dapat alam niyong pareho kung saan patutungo ang relasyon niyo. Hindi niyo naman siguro mamahalin ang isa't isa kung wala sa isip niyo ang gusto niyong makasama habang buhay ang isa't isa, di ba? Biglang natigilan si Kat at hindi nakasagot dahil may point naman talaga ang kaibigan niya. Napatingin nga si Kat sa kamay niya nang hawakan siya ni Sofia. At muling ang sabi nito, 11 years is already long. Tandaan mo yan. Saad pa nga nito. Hindi na nga nakapagsalita pa si Kat. Kahit paayaw ni Kat isipin ang mga sinabi ni Sofia. Minsan pumapasok din ito sa isip niya. Halos magwala ang puso ni Kat nang makita ang bago lang nitong post kung saan kasama nga ni Andrea, ang boyfriend niya. In-stalk kasi nito ang account ni Andrea. Nakatitig si Daniel sa cellphone habang kinunan ito ni Andrea sabay caption ng Dinner with Dan.
#just the two of us. Mahigpit ang naging paghawak nga ni Kat sa kanyang cellphone kaya hindi tumatawag si Daniel sa kanya kagabi ay dahil kasama ng lalaki si Andrea. Nakatulog na nga lamang din si Kat kagabi at hindi din tumawag sa kanyang lalaki hanggang ngayon. Kung ano-ano tuloy ang naiisip nga ng babae dahil naisip din ito ang mga advice ni Sofia. Nang makarating na nga siya, agad niyang dumiretso sa hotel kung saan nag-i-stay nga si Daniel. Nasa Palawan nga ito. Dumiretso siya sa room number ni Daniel. Kumatok na nga si Kat at tinihanda ang isang magandang ngiti pero nawala ang lahat ng ngiting yon nang makita si Andrea na ito ang nagbukas ng pinto. Kat, anong ginagawa mo dito? Hindi magawa ni Kat ang ngumiti kahit pang umingiti sa kanya si Andrea. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Anong ginagawa mo dito sa hotel room ng boyfriend ko? Talagang pinagdiriinan nga ni Kat ang salitang boyfriend ko para malaman ng babae na sa kanyang lalaki. I'm sorry, Kat, but it's not what you think. Nandito lang ako para sa trabaho namin, nothing else, okay? Napatitig nga si Kat kay Andrea at hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Who's that, Andrea? Narinig nga ni Kat ang boses ni Daniel mula sa loob. Tumagilid naman si Andrea para makita ni Daniel si Kat. Nagulat ang lalaki nang makita nga siya. Babe, what are you doing here? Napatingin muna si Kat kay Andrea bago bumaling kay Daniel. Nandito ako para i-surprise ka. Pero mukhang ako ata ang na-surprise sa nakita ko. Napasapo na nga lamang sa noo si Daniel. It's not what you think, babe, okay? Nandito lang si Andrea dahil pinag-uusapan namin ang tungkol sa hotel. Gusto man paniwalaan ni Kat ang lalaki, hindi niya magawa. Napansin naman ni Daniel yon kaya hinila nga niya ito papasok sa sala ng hotel room. See? Napatingin nga si Kat sa nagkalat ng mga papel at blueprint sa mesa. I better go. Mag-usap na lang muna kayo. Sabi nga ni Andrea at lumabas na. Hinawakan nga ni Daniel si Kat. Hindi ako nagloloko, babe, okay? Binawakan nga nitong magkabilang balikat ng babae. Nandito lang talaga si Andrea para sa trabaho. Napatitig naman si Kat sa mga mata ni Daniel. I'm sorry, babe, kung ano-ano na lang iniisip ko. Niyakap nga ni Daniel si Kat. I'm sorry too, I promise. Kapag natapos ang project na to, babawi ako sa'yo. Akala nga ni Kat nang nasa Palawan siya, magkakaroon nga sila ng quality time ni Daniel pero mali pala siya. Isang araw nga doon, binuksan nga ni Kat ang pinto nang may kumatok. Si Andrea. Good morning. Andyan ba si Dan? Napapansin nga ni Kat na Dan lang ang tawag ni Andrea kay Daniel. Dapat na ba siyang may ikaselos? Hindi kaagad nakasagot si Kat. Pupunta kasi kami ngayon sa site. Tumango lang si Kat. Babe, nandito si Andrea. Malamig nga niyang sabi. Maaga ka bang uuwi mamaya? Magluluto ako. Hinawakan nga ni Daniel ang bewang ni Kat. Habang inaayos pa rin ni Kat ang necktie nito. Pwede ka namang hindi na magluto, babe. We can eat outside when I get back. Pinagpagan nga ni Kat ang balikat ni Daniel nang matapos nga siya sa pagayos. Pero gusto kitang ipagluto. Saka no, okay? Ayaw kitang mapagod, sa labas na lang tayo kumain. Tumango na nga lamang si Kat. Tumikhim naman si Andrea. Pwede naman mamaya na yan, lovebirds, diba? Nakakaingit naman kayo. Saad pa nga nito. At pagkatapos nga noon, after lang ng ilang oras, nangyari na ngang nangyari nang makita nga niyang dalawa sa mall bago nga siya umalis at magpunta ng Canada. Nakita nga niyang magkayakap ang dalawa at nakahalik pa nga ang babae sa pisngi ng lalaki na halos malapit na nga sa labi nito. Yun na nga ang starting point na naisip nga ni Catherine na enough is enough. End of flashback. Ipinikit na nga lamang ni Kat ang mga mata at sunod na narinig niya ay ang pagbukas at pagsara ng pinto. Kalaunan ay naramdaman naman ni Kat na may humahaplos nga sa ulo niya kaya nagising siya. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya dahil sa kakaisip. Hey, nandito na ang heat pad. Ilalagay ko lang sa puson mo. Tinanggal nga ni Daniel ang kumot kay Kat at itinilagay ang heat pad sa puso ng babae. Nandito rin ang paborito mong chocolate, gusto mo bang kumain? Tumango naman si Kat.
Nilagyan pa nga ni Daniel ng una ng ulo ni Kat tapos binuksan nga ng lalaki ang chocolate at sinubuan nga si Kat. Napatitig nga si Kat kay Daniel habang sinusubuan siya. Bigla tuloy bumabalik sa isip ni Kat na ganito din ang ginagawa ni Daniel sa kanya sa tuwing sumasakit ang puso niya. Napapikit na nga lamang si Kat. Ayaw ko na. Gusto ko nang matulog ulit. Nagulat nga si Daniel pero ngumiti din kalaunan. Sige, magpahinga ka na muna. Nandito lang ako at hindi kita iiwan. Hindi na nga nagsalita pa si Kat at tumalikod na nga lamang kay Daniel. Napapikit nga si Kat at hindi niya alam kung ano ba ang dapat maramdaman niya. Natutuwa siya dahil kasama na nga niyang lalaki. Pero may parte pa rin sa kanya na nagsasabi na mali ito. Dapat may girlfriend ang lalaki pero kasama niya si Daniel ngayon. Sa sobrang pag-iisip ni Kat ay nakatulog na nga rin siya. Nagising na nga lamang siya at madilim na nga ang langit. Tinignan niya ang orasan at nakitang 7:00 na nga ng gabi. Siguro nakauwi na nga ang mga anak niya at si Austin. Nawala na nga rin ang sakit sa puso niya at doon lang naalala ni Kat na si Daniel pala ang nag-alaga sa kanya. Napailing na nga lamang si Kat, siguro naman ay umuwi na nga ang lalaki. Nang lumabas nga si Kat sa kwarto, nagulat nga siya nang makita si Daniel sa may kusina at nagluluto. Daniel? Napatingin nga kay Kat ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Akala ko malis ka na. Ngumiti si Daniel at tinilagay sa mesa ang niluto nitong sinabawan na isda. Isasabi nga ni Daniel at nagustuhan nga ni Kat sa lalaki ay ang masarap nitong luto. Hindi ako malis. Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi kita iiwan? Kumabog naman ang mabilis ang puso ni Kat sa sinabi ng lalaki. Lumapit nga sa kanyang lalaki. Kamusta nang pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang puso mo? Napatitig nga si Kat sa mga mata ni Daniel at nakikita nga niya ang pag-aalala ng lalaki sa kanya. Napalunok si Kat. Ayos na ako. Salamat sa ginagawa mo ah. Napatingin nga sa paligid si Kat at tila hinahanap ang mga anak niya. Hindi pa ata sila bumabalik. Napatingin si Kat kay Daniel dahil sa sinabi ng lalaki. Napakunot noo nga si Kat. Nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ang mga anak niya at si Austin. Muling pumasok si Kat sa kwarto at kinuha ang cellphone niya. Doon niya nakita ang mga text ni Austin na hindi pa sila makakabalik dahil nag-e-enjoy pa nga ang mga bata sa isla. Napasa po na nga lamang si Kat pero napangiti din ang makita na masaya ang mga anak niya. Nagpadala din kasi ng picture si Austin, mabuti na lang ay pinilit nga ni Kat ang mga anak na tumuloy sa isla. Mukhang nag-enjoy naman ang mga anak niya, kaya hahayaan na nga lamang niyang mag-enjoy ang kambal. Kumain ka na, Kat. Biglang napatingin nga si Kat sa hamba ng pinto nang marinig nga niyang boses ni Daniel. Ngumiti nga sa kanyang lalaki. Kumain ka na, habang mainit pa ang niluto kong sabaw para naman mainitan ang tiyan mo. Uminom ka na rin ng gamot. Napalabi na nga lamang si Kat at lumabas ng kwarto. Hinayaan nga ni Kat na pagsilbihan nga siya ni Daniel. Nakatitig si Kat sa bawat galaw ni Daniel. Napakagatlabi na nga lamang siya para pigilan ang luha na gustong kumawala sa mga mata niya. Naalala na naman niya kasi ang mga memories nila noon at namimiss na nga niya ang ginagawa ng lalaki para sa kanya. Mabilis pinunasan ni Kat ang pisngi ng may isang luha nga ang tumulo sa mata niya. Ayos ka lang ba? Napatingin nga si Kat kay Daniel at ngumiti. Ayos lang ako. Napaiwas nga ng tingin si Kat kay Daniel nang titigan nga siya ng lalaki. Sige, kumain ka na. Kumain na nga lamang din si Kat. Sa buong oras na pagkain nila ay hindi na nga sila nagsasalita pa hanggang sa matapos sila. Tila nagpapakiramdaman lang ang dalawa. Si Daniel na nga rin ang naghugas ng pinggan habang si Kat naman ay nasa sala habang nanonood nga ng TV. Napatingin nga si Kat kay Daniel na naglalakad papunta sa kanya. Nakatingin sa cellphone ng lalaki. Kailangan ko pa palang umalis, Kat. May kailangan lang akong gawin. Muling tumingin nga si Kat sa TV. Kailangan gawin o kailangan puntahan? Napailing-iling na nga lamang si Kat. Bakit naman siya nagsiselos? Wala naman na silang relasyon ni Daniel. Malaya nang gawin ng lalaki ang lahat ng gusto nito. Sige, salamat sa ginawa mo. Sabi nga ni Kat, nang hindi man lamang tinapunan ng tingin si Daniel. Babalik din ako kaagad. Saad ni Daniel, kahit wag na.
Mabilis nga na sinagot ni Kat. Tama na ang ginawa mo sa akin, Daniel. Maayos na ang pakiramdam ko. Kaya huwag ka nang mag-alala. Sige na, puntahan mo na kung sino man ang pupuntahan mo. Napatitig nga si Daniel kay Kat, kaya napaiwas siya ng tingin sa lalaki. Baka kasi makita ng lalaki ang totoo niyang nararamdaman. Ayaw na niyang magkagulo dahil may girlfriend na nga ang lalaki. Sige, basta tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Simple lang din naman ang number ko. Tumangulang si Kat. Ilang segundo pang nakatayo nga si Daniel bago tuluyang lumabas. Para namang nakahinga ng maluwag si Kat, nang makalabas na nga si Daniel sa kwarto. Napahilamos na nga lamang sa mukha si Kat. What the hell, Kat? Tanong nga ni Kat sa sarili. Bakit mo hinayaan na manatili si Daniel dito? Ang lalaking may girlfriend. At dating nanloko na sayo. Napabuga ng malakas ng hangin si Kat. Para kang walang pinagkaiba sa kanya sa ginagawa mo kahit pa alam mong wala ka namang ginagawang masama. May girlfriend na siya, okay? Napasandal na nga lamang sa sofa si Kat at napasapo na nga lamang sa noo. You need to stop this. Stop these feelings, Kat. Stop loving him. Kinabukasan ay bumalik na nga rin ang mga anak ni Kat kasama si Austin. Masayang sinalubong nga si Kat ng mga anak at napuno nga ng masayang kwentuhan ang pagkain nila ng tanghalian. Sana mommy sa susunod ay kasama ka, sabi nga ni Kyle. Hinaplos nga ni Kat ang pisngi ng anak. Next time, baby. Maybe pagkatapos ng kasal ni na grandma at grandpa, okay? Yay! Sigaw nga ng dalawang bata. Lihim naman na nakatingin nga si Daniel sa mag-iina niya. There you are, Dan. I've been looking for you. Natigilan si Andrea nang makita niya kung saan nakatingin ang lalaki. Nakatingin ka na naman sa pamilya ni Kat. Sad pa nga nito. Napalabi naman si Daniel. Dapat ako ang kasama ni Kat at hindi ang lalaking yan. Kasama ng mga anak namin. Napataas naman ang kilay si Andrea. At talagang sigurado ka na mga anak mo ang kambal na yan? Tanong nga ni Andrea habang nakaturo nga sa kambal. Malakas ang loob ko. Malakas ang kutob ko, Andrea. At malalaman ko din yan sooner or later. Saad nga ni Daniel habang nakatitig nga sa mag-iina niya. Bakit? Tatanungin mo si Kat? At sa tingin mo sasabihin niya sa'yo ang totoo? Tumayo na nga si Kat. Ang kambal nga. At si Austin at lumabas na nga ng restaurant. Tumayo na nga rin si Daniel at sumunod naman si Andrea. What are you doing, Dan? Lumapit nga si Daniel sa mesa ni na Kat kanina at kinuha nga ang tinidor na ginamit ng isa sa kambal. Kinuha nga ni Daniel ang cellphone at tinawagan na ang kaibigan niyang doktor. I want to take a DNA test. Chard, I want it as soon as possible. Sabi nga ni Daniel sa kaibigan sa kabilang linya habang nakatingin sa tinidor. Kung walang balak si Kat na sabihin kay Daniel ang totoo ay ang lalaki na nga ang maghahanap ng katotohanan. Kumakain nga sa restaurant sina Austin at ang kambal. Wala si Kat dahil sinamahan nito ang mommy nito para mag-asikaso sa kasal. CR muna ako boys ha, just wait here, okay? Tumango naman ang kambal kay Austin. Umalis na nga ang lalaki at nagpatuloy naman sa pagkain ang kambal nang biglang naupo si Daniel sa inupuan nga ni Austin kanina. Napatingin ang kambal sa isa't isa tapos bumali nga kay Daniel. What are you doing here po? Tanong nga ni Kobe. Ngumiti nga si Daniel sa mga bata. Hi boys, ako nga pala si Daniel. I am your... Hindi na nga natapos pa ni Daniel ang sasabihin ng sumingit nga si Kyle. Our dad. Nagulat nga si Daniel. Alam nyo? Tumigil nga sa pagkain si Kyle at tumingin kay Daniel. Hindi naman po may pagkakaila dahil kamukha namin kayo eh. Una pa lang po namin kayong makita, alam na po namin. Tsaka nararamdaman po namin dito oh. Sabay turo nga sa puso niya. Ngumiti naman si Kobe. Hindi lang po kami nagsasalita dahil hinihintay namin si Mommy mismo ang magsabi sa amin. Parang may kung anong humaplos nga sa puso ni Daniel. Dahilan para gusto nga niyang maiyak. I just want to say sorry for not being there when you both grow up. Pero babawi ako, promise, babawi ako sa inyo at sa mommy niyo. Nagkatingin na naman ang kambal at muling tumingin kay Daniel. How? Ngumiti si Daniel sa mga anak at hinaplos nga ang mukha ng kambal. I just need your help, sons. Makalipas ang 3 araw
ay naganap na nga ang golden wedding ng mga magulang nga ni Kat. Masayang nakatingin nga si Kat sa mga magulang niya na nagsasabi ng mga pangako nila sa isa't isa. Hindi maiiwasan nga ni Kat ang mapaiyak sa sobrang tuwa para sa mga magulang. Binigyan nga ni Austin si Kat ng panyo. "Don't cry." Panunok sa panga ng lalaki sa kanya. Mahinang siniko nga ni Kat sa tagiliran si Austin. "Tumahimik ka nga dyan." Natawa na nga lamang ang lalaki, dahilan para mapailing si Kat. Taimtim naman na nakatingin si Daniel sa dalawa. Nilalamon na nga siya ng selos pero kailangan niyang labanan. Nang matapos ang kasal ay dumiretso na nga sila sa reception at nag-proceed na nga sa program, kagaya ng program sa mga bagong kasal ay ganun din ang ginawa nila. "Sige na Kat, sumali ka na." Tinulak nga ni Sofia si Kat papunta sa gitna ng dancing hall para sumali nga sa pagtapon ng mommy ni Kat sa bouquet. "What the?" Napatingin nga si Kat sa kaibigan. "Hindi ko kailangan sumali dito, no?" Babalik na nga sana si Kat sa upuan nang hindi nga siya hinayaan ni Sofia. "Sige na, kailangan kasali ka kasi single ka pa." Tututol na nga sana si Kat nang marinig nga niya ang boses ng mommy niya. "Sige na anak, please." Walang nagawa si Kat kundi ang pumayag na nga lamang. Pumunta nga siya sa gitna kasama ang ibang mga single at hindi pa kasal. Nakatayo lang si Kat at wala naman siyang balak na saluhin talaga ang bouquet. Nang itapon na ng mommy ni Kat ang bouquet ay napatingin si Kat sa itaas at nagulat nang papunta nga sa kanyang bulaklak. Wala sa sariling nasalungan ni Kat ang bulaklak. Rinig naman nila ang pagsisigawan ng mga tao. Napanganga si Kat habang nakatingin nga sa bulaklak na hawak. "Oh my gosh, baka ikakasal ka na, besh. Ikaw nang susunod." Masayang sabi nga ni Sofia at niyakap nga si Kat. "Hintayin namin kung sino ang makakasalo ng garter." Hinawakan nga ni Sofia sa magkabilang balikat si Kat habang nakaharap nga sa mga single na lalaki na papunta sa gitna. "Sino kayang makakasalo ng garter, besh? Si Austin o si Daniel? Sino sa palagay mo, ha?" Dagdag nga na tanong pa ni Sofia. Napatingin naman si Kat sa dalawang lalaki na masama ang tingin sa isa't isa. Hindi na nga nakaimik pa si Kat at napaupo na nga lamang. Hindi na nga rin siya nanood kung sino ang nakasalo sa garter dahil wala naman siyang pakialam. Nagsigawan ng mga tao dahilan para mapatingin nga si Kat sa gitna. "Oh my gosh," sabi nga ni Sofia habang nakatakip ang kamay sa bibig. Nanlaki ang mga mata ni Kat nang si Daniel ang nakakuha ng garter. Ngayon ay isusuot na nga ni Mr. Daniel ang garter kay Miss Kat. Nagsigawan ng mga tao. Ayaw sanang gawin ni Kat ang sinasabi ng MC pero mukhang wala siyang magagawa dahil nagsisigawan na nga ang mga tao at tinitignan din siya ng ina na nakikiusap nga na tila sinasabi ng mommy niya na gawin na lang niya. At para mas maging masaya ay imbes na kamay ang gamitin ni Mr. Daniel sa pagsuot ng garter, gamitin niya ang sariling bibig. Nanlaki nga ang mga mata ni Kat na napatingin nga sa MC. "Both single naman kayo, di ba?" Magrereklamo na nga sana si Kat nang paupuin na nga siya ni Daniel sa upuan kung saan nakaharap nga sa mga bisita. "What the hell are you doing, Daniel? Nababaliw ka na ba? Susundin mo talaga ito kahit sa harapan ng girlfriend mo?" Ngumiti nga si Daniel na parang walang pakialam sa sinasabi ni Kat. "Relax, Kat. It's just a program. Tsaka nagkakamali ka. Wala akong naging nobya na iba maliban sa'yo." Napatiimbagang na nga lamang si Kat at nakaramdam ng galit kay Daniel. Talagang ayos lang sa lalaki na makita ng sarili nitong girlfriend ang gagawin ng lalaki. Hindi na nga lamang siya nagsalita. Hanggang ngayon babaero pa rin siya at sinasabi nga nito na hindi niya girlfriend si Andrea. Halos abot-abot ang kaba ni Kat nang itaas na nga ni Daniel ang suot niyang gown hanggang sa hita niya. Napalunok na nga siya ng mariin nang isuot na nga sa kanya ni Daniel ang garter gamit ang bibig ng lalaki. Mas lalong kumabog ng mabilis ang puso ni Kat nang habang sinusuot nga ni Daniel ang garter ay nakatitig sa mga mata niyang lalaki. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao sa hall dahil sa sobrang kilig nang matapos isuot ni Daniel ang garter. "Grabe naman talaga ang kilig natin doon, ano?" Sabi nga ng MC. "Isang kiss naman dyan mula kay Miss Kat para kay Mr. Daniel."
Kumunot na nga ang noo ni Kat. Parang napapansin na nga ni Kat na kanina pa sila pinagtitripan. Kiss! 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 Sigawan nga ng mga tao. Pilit nang umiti na nga lamang si Kat at pinandilatan ng mga mata ang MC pero hindi natakot ang bakla. Huwag ka nang pakipot, Miss Kat, para sa pisngi lang eh. Hindi pa din tumitigil ang mga tao sa pagsigaw ng kiss. Kaya naman napabuntong hininga na nga lamang si Kat at napagdesisyonang gagawin na nga lamang niya ang sinasabi ng mga tao para matapos na. Nakita rin kasi niya ang kambal. Abay nakikisigaw rin ng kiss. Natatawa siya na hindi. Tumagilid na nga si Daniel at hinintay ang halik ni Kat na tila nagbibiro pa nga. Huminga muna ng malalim si Kat bago hinalikan si Daniel pero imbes na sa pisngi dumampi, ang labi ni Kat ay sa labi ni Daniel dumampi ang labi niya. Bigla palang humarap si Daniel sa kanya nang malapit na nga siya. Nanlaki ang mga mata ni Kat at naramdaman nga niya ang pagngisi ng lalaki. Nakita pa nga niyang mga anak na nagtakip pa nga kunwari ng mga mata pero may butas naman. Gulat nga siyang nakatingin sa lalaki habang nakatakip ang kamay niya sa bibig habang si Daniel naman ay may malaking ngiti sa labi. Sinamaan ng tingin ni Kat si Daniel bago umalis. Naiinis siya sa ginawa ng lalaki. Wala man lang hiya ang lalaki. Kaharap nila ang girlfriend nito. Nagpatuloy nga ang selebrasyon. Pero parang wala na nga sa mood si Kat dahil sa nangyari. Mas nainis pa nga siya dahil kanina pa siya tinutukso ng kaibigan niyang si Sofia. Kalaunan ay nagpaalam na nga si Austin na iyaatid na nga ang kambal sa kwarto dahil inaantok na nga ang mga bata. Ako nang naghatid sa kanila. Tatayo na nga sana si Kat. Nang pigilan siya ni Austin. No, Kat, ako nang maghatid sa kanila. Just stay here and enjoy. Besides, baka hanapin ka ng mga magulang mo. Nagpasalamat naman si Kat. Umalis na nga rin ang tatlo habang mag-isang naiwan si Kat sa mesa. Umalis na nga rin kasi si Sofia dahil inaantok na nga rin ang anak nito. Masayang nakatingin si Kat sa mga magulang niya na ngayon ay nagsasayaw na. Nakikita nga ni Kat ang saya sa mukha ng mga magulang niya. Hindi niya tuloy maiwasan na mainggit sa mga magulang niya. Ang dalawa kasi ay nahanap na ang isa't isa ang kanilang forever. Samantalang siya hindi pa. Ang akala niya noon ay si Daniel na ang forever niya pero hindi pala. Dahil sa pait at sakit na naramdaman ni Kat sa dibdib ay napagdesisyonan nga niyang lumabas muna para maglakad-lakad sa dalampasigan at para na nga rin magpahangin. Habang naglalakad si Kat ay bigla siyang napahinto at napatingin sa madilim na dagat at sa bilog na buwan. Niyakap ni Kat ang sarili nang umihip ang malamig na hangin. Nakalimutan niyang dalhin ang kanyang shawl. Biglang napatingin si Kat sa taong naglagay sa balikat niya ng coat at nagulat nang makita si Daniel. Wala sa sarili na napatingin nga siya sa labi ng lalaki. Ang naalala nga nito ay ang nangyari kanina. Napaiwas na nga lamang siya ng tingin sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Kat nang hindi man lang tinignan ng lalaki. Hindi niya matignan sa mga matang lalaki dahil kumakabog na naman nang mabilis ang dibdib. I want to talk to you. Natawa naman si Kat. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Daniel. Dahil matagal na tayong tapos. Tumitig nga si Daniel sa mga mata ni Kat. Walang tapos, Kat. Dahil sa simula pa lang ay hindi ako pumayag. Ikaw na lamang itong gustong makipaghiwalay nang hindi ko alam ang dahilan. Bigla ka na lang umalis. Natawa ng mapakla si Kat. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Ang gusto kong pag-usapan natin ay ang tungkol sa mga anak natin. Kumunot ang noo ni Kat at natawa. Anong mga anak natin? Para sabihin ko sa'yo, Daniel, hindi mo anak sina Kobe at Kyle. Ngumisi naman si Daniel. Really, Kat? Magsisinungaling ka pa talaga sa akin? Kinuha nga ni Daniel ang cellphone nito at pinakita kay Kat. Nanlaki nga ang mata ni Kat sa nabasa. Pina-DNA test mo ang mga anak ko? Binaba nga ni Daniel ang cellphone kung saan naglalaman ang result ng DNA ni Daniel at ng kambal. Yes, alam kong wala kang balak na sabihin sa akin ng totoo. Biglang lumambot ang tingin ng lalaki kay Kat. Now tell me, Kat,
Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga anak natin? Mukhang wala na rin namang kawala si Kat. Hindi na nga niya maitatanggi na anak nga ng lalaki ang kambal. Bakit pa? Tumingin nga si Kat sa dagat. Mukhang wala ka din naman balak na panagutan ako. Kumunot ang noo ni Daniel. What? Ano bang pinagsasasabi mo? We've been together for 11 years. At sa tingin mo ba, hindi kita pananagutan? Ganun ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin? Tumingin si Kat kay Daniel ng masama. Yun na nga, Daniel. Nanggaling na mismo sa bibig mo 11 years. 11 years na tayo pero mukhang wala kang balak pakasalan ako dati. Mas lalong nagtaka si Daniel. Sino namang may sabi sa'yo na wala akong balak na pakasalan ka? Hindi nakasagot si Kat. Dahilan para matawa nga ang lalaki. Hindi tayo magtatagal, Kat, kung wala akong balak pakasalan ka. Hindi rin ako magwe-waste ng panahon para sa wala. Hinawakan nga ni Daniel ang kamay ni Kat. Tell me, Kat, yun ba ang dahilan kaya ka umalis? Kasi akala mo wala akong balak na pakasalan ka? Hindi na napigilan pa ni Kat ang maiyak. Umiling siya. Ano pa ang dahilan mo? Mas lalong naiyak si Kat. Because I caught you cheating on me. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. What? Kailan ako nagloko, Kat? Kasi hindi ko maalala na niloloko kita. Galit na tumingin nga si Kat sa lalaki at winasik nga ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Hindi mo maalala? Natawa si Kat ng mapakla. Pwes, ipapaalala ko sa'yo. You were cheating on me with Andrea. Kitang-kita ng dalawa kong mata sa mall. What? Nagulat si Daniel. Tinignan siya ng lalaki nang hindi makapaniwala. Andrea is just my friend. Natawa na naman si Kat. Hindi na ako naniniwala sa mga ganyang linyahan, Daniel. Masyado na yung luma. Hindi mo na ako maloloko dahil nakita ko kayong magkasama sa mall. Nakita ko pa nga na nakayakap siya sa'yo tapos humalik pa sa'yo. At alam mo kung ano ang mas masakit? Nagsinungaling ka sa akin. Para nangang waterfalls ang mga mata ni Kat dahil sa walang tigil na pag-iyak niya. Bumabalik kasi ngayon ang sakit na naramdaman niya ng araw na yon. Ang makita kayo ni Andrea na naghahalikan. Hindi kaagad nakasagot si Daniel. Di ba totoo? Huwag mong sabihin sa akin na hindi dahil kitang-kita ng dalawang mata ko, Daniel. Napatitig nga si Daniel kay Kat. Aaminin ko, nagsinungaling ako sa'yo kung nasaan kami. Ginawa ko lang yun dahil ayaw malaman ni Andrea kung nasan kami. Nasa mall kami ng araw na yun dahil gusto niyang bumili ng regalo para sa boyfriend niya. At nang makita mong naghalikan kami, hindi sinasadya yun. Natulak siya ng bata at muntik na nga siyang matumba. Sasaluhin ko lang sana siya pero hindi inaasahan na magdikit nga yung labi niya sa pisngi ko. That was just an accident. Kiss at wala lang yun sa amin. Umiling-iling si Kat habang umiiyak. Hindi totoo yan. Babawiin na nga sana ni Kat ang kamay pero mas humigpit nga ang pagkakahawak ni Daniel sa kamay niya. That's the truth, babe. Umiiyak na nga rin si Daniel. Wala kaming relasyon ni Andrea. Magkaibigan lang kami. Ikaw lang naman ang babaeng minahal ko mula noon hanggang ngayon. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko nang bigla kang umalis, para akong mababaliw sa mga tanong na ikaw lang ang makakasagot. Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Hindi mo na ba ako mahal? Nagsawa ka na ba sa akin? Ang dami, Kat. Ang dami kong tanong na hanggang ngayon ay hindi pa din nasasagot. Napatitig nga si Kat sa mga mata ng lalaki at nakikita nga niyang nagsasabi nga ng totoo ang lalaki. Nakikita niya rin ang sakit na nararamdaman nito ngayon. Kung wala kayong relasyon ni Andrea, bakit palagi kayong magkasama hanggang ngayon? Hinaplos nga ni Daniel ang mukha ni Kat. Dahil isa siya sa investor ko. Siya din ang kasama at dumamay sa akin nang mawala ka. Pero hanggang magkaibigan lang kami dahil may fiancé na siya. At sa susunod na taon, magpapakasal na sila. Nasa Australia lang ang fiancé niya kaya hindi mo siya nakikita. Hindi nakapagsalita si Kat. Nagulat nga siya. Biglang lumuhod si Daniel habang hawak ang dalawa niyang kamay at umiiyak. Maniwala ka sa akin, babe. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hindi ako magtatagal sa iyo ng 11 years kung hindi ako masaya sa iyo at kung hindi kita balak pakasalan. Alam kong hindi perpekto ang relasyon natin pero masaya ako. Masaya naman tayo, di ba? Napahilamas sa mukha si Daniel. Plano kong mag-propose sa iyo sa araw ng opening ng hotel sa Palawan pero hindi nga natuloy kasi bigla ka nalang umalis. Tumingin nga si Daniel sa mga mata ni Kat. Wala ito sa plano.
Hindi ganito ang gusto kong maging proposal ko sa'yo, pero babe, please marry me. Kung kailangan kong magmakaawa sa'yo, gagawin ko. Total naman, may kambal na tayo. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para lang mahalin mo ulit ako at pakasalaan. Mas lalong umiyak na nga si Daniel. Ngayon lang nakita ni Kat si Daniel na umiyak ng ganito. Hindi ko na kayang mawala ka pa, babe. Lalo na ngayon, nang malaman kong may mga anak pala tayo. Lumuhod na nga si Kat at pumantay kay Daniel. Sinapo niya ang mukha ng lalaki. Mahal na mahal kita, Daniel. Mula noon hanggang ngayon. Kumibot-kibot ang labi ni Daniel. Kahit na nagkalayo tayo ay hindi ako naghanap ng iba dahil alam kong ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Hinalikan nga ni Kat ang kamay ni Daniel. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Sorry sa pagiging tanga ko. Umiling-iling si Daniel at sinapo ang mukha ni Kat. No, babe. Hindi ka tanga, okay? You just protected your heart. Kasalanan ko din dahil nagsinungaling ako sa'yo, kaya na-misunderstood mo ang lahat. Ngumiti si Daniel, kahit papatuloy pa rin na tumutulo ang luha ng dalaga. I promise you, starting today, hindi na nga ako magsisinungaling pa sa'yo. Lahat sasabihin ko na. Tumango naman si Kat. Nagkatitigan ng dalawa at kalaunan ay unti-unting inilapit ni Daniel ang mukha sa mukha ni Kat. Kalaunan ay nagdikit na nga rin ang mga labi nilang dalawa. Kinabukasan ay pinakilala na nga ni Kat sa mga anak niya si Daniel. Mga anak, siya si Daniel. Ang totoo niyong daddy. Sabi nga ni Kat habang nakaturo kay Daniel. Ayos na po kayo ni mommy, daddy? Tanong nga ng isa sa mga kambal na si Kyle para magtakas si Kat. Successful po ba ang plano niyo? Tanong naman ni Kobe. What? Magkakilala na kayo? What did you just call him? And what plan are you talking about? Ngumiti naman si Kobe. Nagpakilala na po siya sa amin, mommy. Sinabi ni daddy sa amin na siya yung daddy namin. At naniwala naman po kami kasi magkamukha po kami. Parehas po kaming mga pogi. Napahagik-gik pa nga ang kambal. Isa talaga yun sa hindi maipagkakaila ni Kat. Pero kailan kayo nagkausap? Napatingin si Kat kay Daniel nang hawakan siya ng lalaki sa bewang. Nung umalis kayo ng mommy niyo, nakita ko kasi sila sa restaurant kumakain kasama si Austin. Kinausap ko silang dalawa. Humingi ako ng sorry sa kanila dahil lumaki sila na wala ko. Humingi rin ako ng tulong sa kanila para makausap ka. Kumunot ang noon ni Kat, nalilito. Hindi naman po talaga totoo na inaantok kami kagabi, mommy. Yun kasi ang tulong na hiningi sa amin ni daddy. Sabi pa nga ni Kyle dahilan para mapatingin nga si Kat sa anak. Napatingin si Kat kay Daniel. Kinutsyaba mo pa talaga ang mga anak ko. Napangiti si Daniel. Anak natin, babe. Pagtatama nga ni Daniel sa sinabi ni Kat. Isa pa, gusto din namin ng mga anak natin na makumpleto tayong 4. Hinawakan nga ni Daniel ang kamay ni Kat at hindi ako papayag na magkahiwa-hiwalay tayo ulit. Tumingin si Daniel sa mga anak nila at magpapakasal na kami ng mommy niyo. Pumayag na siya na magpakasal sa amin. Nagkatinginan naman sina Kobe at Kyle. Napayehe na nga ang kambal at nagtatalon. Yay! Ikakasal na si mommy at daddy! Ikakasal na sila! Pagkanta pa nga ng dalawa habang magkahawak ang kamay at nag-iikot. Napatingin nga si Kat sa lalaki. Natawa naman si Kat sa mga anak nila ni Daniel. Next month, babe. Pakasal na tayo. What? Parang ang bilis naman ata. Ngumiti si Daniel at hinaplos ang mukha ni Kat. Hindi na kasi ako makapaghintay na maging asawa ka. Isa pa, 17 years nang naghintay ako para maging asawa ka kaya hindi ko na itong palalampasin pa. Humarap si Daniel sa babae. Don't worry, bibigyan kita ng isang maganda at engrandeng kasal na hindi mo makakalimutan. Ngumiti si Kat. Kahit simpleng kasal lang, basta kasama kita. Ang mga anak natin at ang pamilya natin. Masaya na ako. Natawa naman ang mga magulang ni Kat sa binalita nila. Naging masaya din si Austin para kay Kat dahil bilang kaibigan ng babae, ang kaligayahan ni Kat ang mahalaga sa kanya. Ikinasal nga rin sina Kat at Daniel makalipas ang 1 buwan nga. At makalipas ang 1 taon ay biniyayaan ulit ng anak ang dalawa. Isang malusog na batang babae naman ngayon. Kinarga nga ni Daniel ang anak nilang babae.
Ang ganda niya, babe. Manang-mana sa'yo. Parang maiiyak na nga si Daniel habang nakatingin sa anak. Hindi kasi nakarga ni Daniel ang kambal noon nang ipinanganak nga ni Kat ang kambal pero ngayon, babawi siya sa anak nilang babae. Anong ipapangalan mo sa kanya? Ngumiti si Kat. Daniela. Napatingin nga si Daniel sa kanya. Gusto kong isunod ang pangalan niya sa'yo. Sad pa nga nito. Ngumiti naman si Daniel at muling tumingin sa anak. Daniela, kay gandang pangalan. Pumatong naman si Kobe at Kyle sa upuan at tumingin sa kapatid nila. Our little princess, sabi nga ni Kobe at tinaplos ang ulo ng kapatid. We will protect you, Daniela. We will be your knight in shining armor, sabi pa nga ni Kyle. Napangiti nga si Kat at Daniel sa kambal. Hinalikan nga ni Danielson o si Kat. Ang swerte ko dahil binigyan mo ko ng mababait ng mga anak at masayang pamilya, babe. Nagkaroon din ako ng isang maganda, mahalaga, mabait at mapagmahal na asawa kagaya mo. Wala na akong iba pang mahihiling. I love you to the moon and back, babe. Napangiti naman si Kat sa asawa. I love you too, babe. Napapikit nga si Kat nang halikan siya ni Daniel sa labi. Ngayon ay masaya na nga sina Daniel at Kat sa buhay nila mag-asawa. Sa masaya at buo nilang pamilya. Nagkamali man sila sa desisyon nila sa buhay. Dati, itinama naman nila ng buong puso at buong tapang. Pareho silang nagkamali, pero pareho din nilang tinanggap ang pagkakamali ng isa't isa at nagkapatawaran. Sa isang relasyon ay mas maganda talaga na walang itinatago dahil minsan nakakasira ng tiwala ang pagsisinungaling. Namuhay na nga sila ng masaya at puno ng pagmamahal. At sentro nga ng kanilang pamilya ang Panginoon. At dito na nga po nagtatapos ang kwento nila Daniel at Kat na nagsasabi na sa hinaba-haba man ng panahon, nagkahiwalay man, ay sa isa't isa pa rin natagpuan ang forever.